So magandang umaga sa inyo mga kalapatid. Sa ngayong araw ay aking day off. So nagparonda tayo. Hindi pala tayo nagparonda dahil kusa naman rumuronda yung dalawa nating kalapati, which is si Manoy tsaka si Inday. So ayan, pasensya na kayo dahil mahina yung quality ng cellphone natin. So di na natin sila makuhaan pag masyado silang lumalayo. So ano nga yan, 6 AM ng umaga. Panay ronda sila sa umaga, tapos kahit alas 8 tirik na yung araw, ronda pa rin sila ng ronda. So yan, tinuturo ko nga dyan kung saan sila banda dahil baka mamaya hindi nakita talaga sa video dahil malayo na masyado. So ayan sila, paikot-ikot lang sila dyan. Napakasipag nilang magronda talaga, kaya hindi ko na kailangan silang pwersahin para magronda. Yan, halos 1 linggo na silang malayang rumonda dito sa ating paligid ng bahay. So sa mga susunod na buwan, pwede na siguro natin silang i-mid-toss. So ang una kong plano is pakawalan sila doon sa bayan ng Marikina, doon sa may tulay ng Marikina, para malaman lang natin kung ano yung kakayahan nila na umuwi sa atin, no? Dahil sa una pa lang ng mga video ko, sinabi ko na unknown line nga sila, no? Di natin alam kung ano yung bloodline nila. So ano yung benefit na mapapakinabangan natin sa kanila sa pag-aalaga. So syempre, paano natin malalaman kung magandang klase silang ibon? So malalaman natin yan sa ating pagmimidtos. Kailangan may mapatunayan sila dito sa ating pag-aalaga sa kanila, para naman kung yung mga susunod nilang henerasyon ay kahit papaano merong magandang history, no? Kasi unknown line nga sila sa atin. Dahil yung pagkakabili natin sa kanila, mga kalapatids, ay hindi talaga sinasadya, dahil nadaanan lang namin yan ng anak ko sa pet shop. Tapos sabi ng anak ko gusto niya daw bilhin, so binili natin sila ng 100 ng isa. So tinanong ko din yung nagbebenta doon sa pet shop, yung bantay, kung ano yung bloodline ng dalawa na yan. Ay hindi rin tayo nasagot dahil wala yung amo nila doon. So kung may pagkakataon, tanungin ulit natin, baka pwedeng tanungin niya yung amo kung anong line, kung baka alam ng may-ari yung bloodline nitong dalawang kalapating nabili natin. So yan, after nga nilang rumonda dyan, bumabalik sila dyan sa maliit na loop nila. Tapos iinom lang, kakain, pahinga, tapos ronda ulit. Ganyan yung gawain nila araw-araw. Kahit mainit, rumoronda sila. So hindi ko na kailangang i-force play sila dahil nakita ko na masipag talaga silang rumonda. At tumutuldok na rin sila dito sa bandang taas natin. So yung pag-aalaga natin sa kanila ay minimalist lang dahil may trabaho ako, busy ako sa akin trabaho. Kung day off ko lang, tapos pasilip-silip lang sa buong linggo, kaya hindi natin sila maturuan ng tama, no? Kasi sila labas-pasok lang sila sa loop, kain, inom, ronda, yun lang. So wala tayong sistema pa sa kanila dahil busy nga tayo sa trabaho. At siguro sa pagdating ng panahon lang natin sila matuturuan pag meron na tayong oras. So ang plano ko dito ay bumili ng may mga lahi na kalapati doon sa Bio Research nga. Nabanggit ko na rin yan sa mga nakaraang kong vlog, yung plano ko. So doon tayo ulit magsisimula habang meron tayong batcher dito, sila Manoy tsaka si Inday. Samantalahin natin na sila yung magiging guide. Kasi ang bibilhin natin doon na mga kalapatids ay young bird
na merong bloodline talaga. At least sa bloodline meron na tayong masasabi man lang. Pero sa pag-aalaga kasi kahit papano merong alam na ako, pero newbie pa rin naman ako. Kaso lang meron akong history sa pag-aalaga ng kalapate. Kahit papano may alam ako. Kaya kung pagdating lang naman sa pag-aalaga, pagpapabatcher, marunong na din naman tayo. So ang goal natin ngayon is makabili ng kalapate dun sa bio research na merong bloodline. Tapos alagaan natin dito and i-breeding natin. Tapos dun tayo kukuha ng mga maayos na linyada para sa mga future na darating. Makasali din tayo sa mga race dito sa Maynila, no? Kasi pangarap ko na din makasali sa mga race dito. Kaso lang sa ngayon wala naman akong ipanglalaban pa, dahil nga ang hawak natin is unknown line. So yan, sa oras na yan dumating yung anak ko. Siya yung tunay na may-ari ng kalapate na yan. So ako lang nag-aalaga. Tuwang-tuwa siya pag nakikita niyang rumoronda yung mga kalapate natin. So inaabangan ko lang na rumonda ulit sila, kasi yun nga yung ugali nila. Pagkaka-ronda, babalik dyan sa loob, iinom, tapos kakain, pahinga konti, tapos ronda ulit. So yung loop pala natin, meron din akong plano dyan na i-upgrade yung loop natin, kasi nga sa future may plano na tayong sumali sa mga race. So may kausap na ako na welder pala, sorry, na pwedeng mapagawaan natin ang ating mini loop lang, kasi hindi nga natin pwedeng sabihin kung ano yung pwede mangyari sa mga susunod. So konting ano lang naman tayo dito, kalapate. So maliit lang muna yung papagawa natin. So yung video na yan ay kinabukasan na. Yung video na yan ay ngayon na kinabukasan ng day off ko. So rumonda ulit sila kinabukasan. Tapos binidyohan ulit natin, pero hindi sila nagronda ng matagal dyan dahil alas 9 na huyan ng umaga. So di na sila nagtagal sa ere at bumalik din agad sa kanilang tambayan dito sa ating bahay. So yun lang mga kalapatid sa aking pag-update dito sa aking dalawang kalapate. Samahan nyo ko sa mga susunod na videos dito sa ating kalapate journey. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa mga susubaybay pa. Salamat.